Ma'am Jane, ano po ang pangalan ni Mister? Michael Lee. Ano po ang nangyari kay Sir Michael? Noong March 20, 2017, Langit Road ang pangalan ng kalsada kung saan malapit kami nakatira. Doon binaril ng riding in tandem ang asawa ko. Hapon yon. Habang ako naman ay sinusundo sa eskwelahan yung anak namin. Ano po ang... Kinabukasan ko na nalaman na patay na yung asawa ko. Ang huling tagpo namin nung hapon na yon ay pagkagaling namin sa eskwelahan, umuwi na kami. Sabi ko sa asawa ko, umuwi ka na rin. Sabi niya, magluto ka na, mauna na kayong umuwi dahil inaabangan ko pa yung jeep na ibabiyahe ko kinabukasan dahil ang trabaho ng asawa ko ay jeepney driver. At paminsan-minsan ay musikero dahil nagbabanda yung asawa ko. Kaya kahit na pamilyadong tao na, hindi pa rin nawawala sa kanya yung pag-awit, yung pagkanta. Kaya ba kayo na in love sa kanya? Hindi. Gwapo siya. Hindi rin. Responsable siya. Okay. At nung nangyari to sa kanya, nalaman niyo nung susunod na araw, ilan po ang anak niyo, ma'am? 3 ang anak namin na nung mga panahon na yon ay nag-aaral. At napatay siya ng riding in tandem, inassume natin na kasama sa gera kontra droga dahil... Hindi naman talaga maipagkakaila na dahil ito sa EJK o gera kontra droga o kontra mahihirap talaga yung katotohanan. Dahil sa lugar namin, nagsimula noong 2016 talagang talamak ang patayan. Mismo nakita ko sa sarili kong mga mata, yung nakabulagta sa kalsada, binaril din ng riding in tandem. Kapitbahay ko na pinasok sa loob ng bahay. Magkakamag-anak, magkakakilala, magkakapitbahay. At kahit hindi ka gumagamit, hindi ka nagbebenta, yung kalakaran ng pagtuturo-turo ng mga asset ng mga polis, pag naituro ka, patay ka. Kahit nasa ang lugar ka pa, kahit anong oras pa yan at sino yung kasama mo, at kahit hindi talaga napatunayan na ikaw yung tinatarget, nung mga panahon na yon, posibleng-posible na ikaw ang patayin. Kaya masasabi ko na yun yung pinaka nakakatakot na bahagi ng buhay namin bilang simpleng mamamayan. Ito pong si Sir Michael. Ano po ang tawag niyo sa kanya? Ayaw niyo kwento. Okay lang. Oo. Private ba? Okay. Sige. Ayoko kasing maiyak dahil talaga namang napakahirap magsalita sa maraming tao kahit paulit-ulit na namin ginagawa at balikan yung mga nakaraan. Pero nais kong samantalihin yung pagkakataon para sabihin na nagsasalita kami dahil gusto naming patunayan na kami ang patotoong buhay, na meron talagang malawakang patayan, meron talagang EJK na mas lalo pang pinatindi noong 2016. At kung ito yung tangi naming magagawa, yung magsalita para sa mga mahal namin sa buhay at sa iba pang mga naging biktima, bakit hindi natin araw-arawin? Kung yun yung bahagi namin para sa hustisyang nais naming makamit. Ma'am, importante po sa mga tao na hindi numero ang nakikita nila. Mukha, tao, asawa. Michael Lee, ano po ang gusto niyo maalala tungkol sa kanya? Una-una, lagi siyang naaalala ng mga anak ko hanggang ngayon kahit na hindi namin siya nakikita physically. Yung kaarawan niya, kung ano man yung dapat i-celebrate sa pamilya para manatiling matatag at buhay yung pamilya namin kahit na may kakulangan. Yung buhay ngayon napakahirap, kahit naman hindi sila namatay, napakahirap ng buhay. Lalong-lalo na nung nawala sila dahil wala nang naghahanap buhay para sa amin. At kaming mga biyuda, napakarami namin ay tumatayong ama't ina sa aming mga anak. At yun pa lang napakahirap na yugto ng buhay namin. Pero wala kaming magagawa kung hindi magpatuloy sa buhay, alang-alang sa mga anak namin. At
Napakaraming dahilan para hindi kami mawala ng pag-asa. Unang-una, nakikita namin sa inyo, dahil noon hindi naman namin alam kung anong gagawin namin. Alam lang namin, natatakot kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, kanino kami magsusumbong na matayan kami. Lalapit ba kami sa pulis na alam namin sila yung numero 1 pumapatay? Kaya nakita namin yung kahalagahan ng tao mismo, lalong-lalo na ng taong simbahan, kung papaano kami niyakap, papaano kami tinanggap dahil noong mga panahon na yun, kahit hanggang ngayon naman, pag sinabi mong tokhang, iba yung pagtingin nila sa amin. At kahit kami, hindi namin matanggap hanggang ngayon, na gano'n nila kami tingnan, na ay namatay dahil sa tokhang. At naririnig yun ng mga anak namin hanggang sa ngayon na namatay yung tatay mo dahil tinokhang. At hindi namin yun matatanggap. Kaya, eto kami, gumagawa ng paraan para manawagan na itigil ang pamamaslang at wag na itong maulit sa mga susunod pang mga panahon. At higit sa lahat, kung sino ba yung dapat papanagutin para sa kagalingan ng sarili namin at kagalingan ng ibang mga pamilya. Salamat po, ma'am. Ano po pangalan ulit ng asawa niyo? Michael Lee. Huwag nating kakalimutan si Michael Lee, asawa ni Ma'am Jane. Constantino De Juan, papa ni Christine. Jessie Cule, ang be ni Marilyn. At si Crisanto Ablitar, ang mahal ni Rodalyn.